Ryan! Kung naka-Vios ka, sure ako, very informative tong episode na to para sa'yo. Lalo na kung new car owner ka para matuto ka na kagad at hindi maloko pagdating sa maintenance ng kotse mo. Kaya save mo na tong video. Quick background story muna tayo. Hindi ko alam kung nakita mo na yung mga personal campaigns ko sa social media para hindi ka mapeke kapag bumili ka ng online. Nagka-project kasi ako with Shopee. Tapos, yung ambag ko is to boost credibility or authenticity ng products na pwede mong mabili sa kanila online para mas ma-build up ang buyer's confidence. Kaya nung nagka-project ako with them, syempre, ginawa ko na rin ito na para bang awareness campaign para mag-guide ang mga tao kung saan sure orig ang mabibili na Toyota parts. Either sa authorized Toyota dealers na nationwide meron or sa online shop na nasa link ko. By the way, ingat kayo kasi pati yung mga nagbebenta ng peke, ginagamit videos ko. Nakakainis, pero wala tayong magagawa. Kaya sana marunong kayo mag-legit check. Diba, ang content ko ay para makatulong sa pagbigay ng proper information sa viewers. Minsan, to promote critical thinking. Kaya don't forget to like the video and subscribe if you support my advocacy. By the way, may support Real Ryan stickers na rin pala tayo. Kaya kung gusto mo mag-represent ng pinaglalaban natin, andito lang yung link sa video. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang maintenance parts specifically para sa Vios. Ito yung para bang guide para sa'yo para matik may idea ka na at hindi ka na basta madadala ng mga sasabihin ng sellers or ng mekaniko kung minemekaniko ka na. Siyempre, una, engine oil. Isip ng tao, wag daw Toyota engine oil kasi wala naman daw pagawaan ng langis ang Toyota o kaya repack lang daw to. Magkaiba ang repack versus formulated para sa kanila mismo. Anyways, hindi ako fan ng mineral oil at lalo na sa alanganin na semi kasi walang assurance. Dito na tayo sa fully synthetic. 10,000 kilometers or 6 months ang palit nito. Mas maganda rin kasi ang performance ng makina kapag fully synthetic at may iba pang benefits. Tapos syempre, kasama rin dito ang palit ng oil filter. Yung mga top up or palit lang ng oil filter, hindi rin ako fan. Ayoko yung mga akala kong makakamura ako pero mapapamura na lang pala ako kapag nag-sludge ang makina ko. By the way, every time magpapalit ng oil brand, magkaibang viscosity, ibang classification, or na-delay yung change oil interval mo, magandang gumamit ng engine flush. Meron rin Toyota nito. Original Toyota fully synthetic oil, filter, engine flush, meron. Andito lang ang link sa video. Bawat change oil, huwag kalimutan magpalit rin ng drain plug gasket. Next, air filter. Isa rin tong madalas na binabaliwala ng mga tao. Isip kasi para sa hangin lang. Pero ang original na air filter, sinisigurado nito na tama ang airflow para sa air-to-fuel ratio at finifilter na mabuti ang dumi. Take note, maalikabok pa naman dito sa atin. At kung nabigyan ka ng peke, hindi mo malalaman ang orig sa peke. Pero ako na bahala sa'yo para sure orig. Dito si air filter, visual inspection. Every time mag-change oil ka, which is more or less mga nasa 6 months, pasilip mo na. Tapos kung parang tumigas na yung hibla or naghimulmul na, palit na. Kapag may deform or parang napipilas na, palit na rin. Ang lifespan nito, more or less, nasa 20k kilometers. Tapos, pwedeng mas mapaaga. Kaya ideal yung may visual check-up dito. Next, spark plugs. Regular or ordinary spark plugs, every 10k ang palit. Iridium, kayang mag 100k bago palit. Ito, pro tip. Kung kaya ng budget, mag-iridium. Or kung available ang iridium para sa kotse mo, mag-iridium na. Kasi, bawi naman sa labor ng gastos. Better fuel economy at engine performance ang pag-upgrade nito. Pag peke, hindi tumatagal, pundi kagad. Para sa orig, andito lang sa video. Itong mga nauna, itong mga nasabi na natin, crucial para sa engine performance, fuel economy. Bago pala mag-next item, singit ko na rin dito yung Toyota Injector Cleaner para maintained ang performance ng injectors. Actually, kung may bara sa injector, kaya rin ito maayos yon para hindi tumakaw sa gas ang sasakyan mo. Ideal to sa tatlong magkakasunod na full tank. Tsaka may specific na pang gas at pang diesel. Malamang dapat gas ang kunin mo. Kasi wala naman diesel na Vios, 'di ba? Next item na pag-uusapan natin, yung nag-handle ng components ng sasakyan mo.
drive belt. Ito yung isang item na niraraket kadalasan ng mga mekaniko. Tulad dito sa episode na to. Panoorin nyo na lang bakit racket. Itong drive belt, visual inspection to. Kapag nakita ka ng cracks, alam na. Pero ang replacement schedule nito, nasa 80k to 100k. More or less, nasa 4 years to 5 years. Kaya kapag nag 100k or 5 years, palit na. Pero kapag sobrang napaaga, walang signs, alam na. Ay, naalala ko na naman yung racket na mga mekaniko turned into vloggers na may lifespan daw ang radiator ng 5 years. Sobrang hindi totoo yun. Depende sa swerte. Meron pa nga mga 20 plus years na kotse hindi nasisiraan ng radiator. Kaya importante gumamit ng tamang coolant. Ito, Toyota coolant na to, pati ito pinipeke. Kaya importante na origin to. Kasi iba ang quality ng Toyota super long life coolant. Malaking bagay ito sa buong cooling system. Kaya palitan every 2 years or 40k kilometers. Premix na to. Wala nang galawan. Salin na lang. Next naman, para sa maintenance ng aircon ng kotse. Sobrang basic lang ang magagawa mo. Cabin air filter. Ito, inspection lang rin. Same sa any filter. Kapag nakita mo na medyo madumi na at di na natatanggal yung dumi, medyo nanigas na, palit na. Usually, pinapalitan rin to around 50k to 20k. Yung cleaning ng evaporator or ng buong aircon system, leave it to the professionals. At dahil puro filter na rin ang pinag-uusapan, ito na ang last filter sa listahan na to. Fuel suction filter. Ito yung nasa loob ng gas tank. Magandang palitan to every 40k. Uy, take note pati ito pinipeke. Ito, may actual sample na nakabili ng peke online para sa transmission niya. Pagdating sa usapin ng transmission, depende to sa anong klaseng transmission. Manual, gear oil ang gamit. Every 40k ang palit nito. Sa conventional automatic transmission, depende kung ano ang dapat para sa'yo. Kung Toyota T4, 40k. Kung World Standard, 80k. At sa CVT, 80k rin. Huwag kalimutan magpalit ng strainer para sa mga automatic, 80k rin. Mga manual, wala nito. Next, brake pads. Ito, ang daming replacement options nito. Ibang brand or pinipeke rin. Pero dito tayo sa Orig kasi mas hindi maingay at mas tumatagal. Ito, ideally, na sinusukat talaga ng actual. Pagkasukat, anything 5mm and below, palit na yan. Tapos, ang pinaka-importante na item kapag umuulan, wipers. Pagdating sa wipers, pag nag-wipe, malabo na o choppy, palit na. Ideal to palitan tuwing rainy season. Kaya convenient talaga na may online link ka para dito. At last but not least, gulong. Pagdating sa gulong, hindi lahat pare-parehas. Depende to sa brand at quality. Yung 5 years from manufacturing date na usual alam ng tao, may asterisk yan. Depende sa storage, depende sa brand, kailan ito nagamit. Kaya visual check-up rin para dito. Kung may cracks na, uneven wear, at kung kayang masukat yung tire depth, nasa between 1 to 2 mm, palit na. Kinto tires mo na yan. Japanese technology, made in Thailand. Made for driving comfort. Maporma pa. Meron ka bang iba pang tanong tungkol sa maintenance ng Vios? Huwag mahiyang magtanong sa comment section. Kung nakadagdag info tong episode na to sa'yo, please don't forget to like the video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman para parati ka updated sa mga relevant car-related videos. Sana nakatulong. O teka, pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. Peace.